lumapit siya sa akin. Para siyang gutom at baliw. Tumayo talaga ang mga balahibo ko nang sinabi yun ni Justin. Makalipas ang ilang araw, nagkagulo sa boarding house. Kasi yung isa naming ka-boardmate na si Lara ay bigla na lamang hindi umuwi. Sabi ng ka-roommate niya na bibili lamang daw siya ng quick-quick, pero simula nun hindi na siya nakauwi. Siyempre nag-report kami sa barangay, pero walang nakita. Mga 2 araw matapos mawala si Lara, mga bandang 11 PM, bigla na lamang may kumatok sa gate ng boarding house. Iha, may bago akong luto. Gusto mong tikman? Nagulat ako dahil boses yun ng tindero. At nagtataka rin ako dahil sa gate siya kumakatok. Pero nandoon siya sa likod ng boarding house. Tinignan ko ito sa bintana at doon ko siya nakita. Tumalon siya sa bakod at kitang-kita ko ang itsura niya. Hindi na siya tao. Tuyong-tuyo ang balat nito at itim na itim ang kanyang mata. Pero bigla na lamang itong nawala. Literal na sumulpot na lamang ito sa harapan ko. Dahil doon ay agad kong sinarado ang bintana at bumalik ako sa kwarto dahil sobra talagang takot ang nararamdaman ko noon. Pero naririnig ko pa rin ang mga ingay